Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol sa nangyayari sa Senado. Yung kagabi, may na-cite in contempt na ambassador, Special Envoy Marcos Lacanilao. Cited in contempt, inaprobahan ni Senator Amy Marcos, pinasok na sa kulungan. Kaya lang, inilabas kaagad. Bakit inilabas kagad? Kasi ayaw pirmahan ni Senator Escudero ang contempt order. Kaya nilabas. Kaya, ayun, nagpahayag si Senator Amy na ayaw ng Senate President nilabas. So ito ngayon, dahil sa pahayag ni Senator Amy na parang ang sinisisi niya si Senate President Escudero, rumesbak si Senator Escudero. Ito, Inquirer.net na balita, post 17 minutes ago. Bago-bago lang. Basahin ko Senate President Chis Escudero lambasted. Mabigat ito. Sinupalpal. Ano pa ang ibang word ng lambasted? Binuljak. Basta. Lambasted Senator Amy Marcos on Friday, boldly telling the presidential sister to refrain from using the Senate as a platform for her own political objectives. Ito, mabigat ito. So, pang-election lang pala itong Senate hearing na ito, ni Senator Amy. Yun ang sinabi dito Huwag mong gamitin ang Senado, yung hearing mo para sa iyong political objectives. Early Friday, April 11 ngayon, Escudero refuted Marcos' claim that he refused to sign the contempt order of Special Envoy on Transnational Crimes, Ambassador Marcos Lacanilao, who was cited in contempt and ordered detained in the Senate for allegedly lying. So, ito, wala pang detalye ito. General statement lang. So, ang pagkakaalam ko, yung mga ganitong cite in contempt is nasa committee level. Once na nag-usap-usap na yung nag-decide yung committee level at naprubahan ng chairman, ministerial na lang ang Senate President pagpirma. Example, nung last year ba ito? Nung iniimbestigahan yung mga reklamo against kay Pastor Apollo Kibuloy, so ang chairperson si Senator Hontiveros. Okay. So, yun na, cited in contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. At kailangang isyuhan siya ng warrant of arrest. O yun, yung contempt order. Kasi hindi nga nagpakita, no? So, isyuhan ng warrant of arrest. Ang nag-usap-usap lang yung committee members and yung chairperson nung nag-object si Senator Padilla na kailangan ng botohan. Magbotohan muna yung mga members ng committee kung maka-garner ng I think 7 votes. Hindi matutuloy yung arrest warrant o yung contempt order, walang bisa. Ang problema, kulang ang bilang ng mga senador. So natalo yung motion ni Senator Padilla. Kaya tuloy pa rin, ma-enforce yung contempt order, pipirmahan yung arrest warrant. So, ang ginawa ni Senate President Miguel Soberino is, wala, pumirma lang siya kasi ang desisyon nasa committee level. Yun ang pagkakaalam ko. So, ito ngayon, ang committee nag-decide na nag-motion si Senator Bato, inaprobahan ng chairperson, kinulong na.
So, the only way na hindi makukulong yung cited in contempt kung ayaw ng Senate President. At ito nga, ayaw niya. So, papaano ang pag-ayaw? Ayun, hindi niya pirmahan yung contempt order. So, ito, wala na ito, banggaan na. Talagang matira ang matibay. Okay, may post si Teo Moreno. Sabi niya, it's a clownery. Ano yung clownery? Katatawanan daw. Kasi, ang mag-determine lang sa kung sinong makukulong, depende sa Speaker of the House or sa Senate President. Ito, post ni Teo Moreno. So, sa House of Representatives, sa Quadcom, Tricom, marami nang nakulong. Nakakulong pa hanggang ngayon si Colonel Grijaldo. So, bakit natutuloy yung cited in contempt, nakukulong? Dahil gusto ng Speaker of the House. So, yun. Dito naman sa Senado, I think last year, mayroon ding nakulong. Si Agent Jonathan Morales at yung isa pa. Panahon pa ito ni, if I'm not mistaken Senate President Miguel Zubiri. Nakulong. Nang mga ilang araw si Agent Morales at yung isa pa. O ang nag-set in contempt noon si Bato, Senator Bato at Senator Jinggoy, nakulong. Dahil pumayag ang Senate President. So dito ngayon, hindi, nakulong nga, natuloy, pansamantala, may video akong napanood. Pumasok na sa kulungan si Ambassador Marcos Lacanilao. Kailang hindi nagtagal. I don't know how many minutes o ilang oras, nilabas kaagad kagabi. Kaya mas naniniwala ako dito kay Senator Amy na ayaw pirmahan ni Senator Escudero ang contempt order. So, press back. Huwag mong gamitin. Huwag mong gamitin ang Senate hearing for your political objective. So, ito na. Yung binasa ko yung mga comments, hati ang mga comments. May mga pumupuri kay Senator Escudero, meron ding bumabati ko sa kanya. So, anyway, bahala na tayong bayan. Nakakalungkot itong nangyayari sa atin, but these are realities na nangyayari sa political landscape sa ating bansa. So, naniniwala ba kayo na nagkakaisang sambayan ng Pilipino? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sino po pwede magboluntaryo, kapatid ng Muslim? Para sa panalangin, ganun din po, kapatid nating Kristiyano. Sino po magbo-volunteer? Okay.